mas lalo po kayo nagiging kahiya-hiya eh. Di ba? Gobyerno na kayo, nag-rally pa. Una, pare-pareho po sila eh. Sa totoo lang po, pare-pareho po sila ng utak. In denial. Dinideny nyo na ang nagpanalo sa inyo, si Sara Duterte. Di ba? I-deny nyo yan. O ngayon, nakikita natin sino mas malaking mga rally. Maisog o yung mga rally nyo. Nakakadalawa na kayo. Baka sabihin nyo naman, yung una, baka tsamba lang. Saan kayo nakakita na pro-government pero nagrarally laban sa gobyerno? Kung hindi, kung, alam nyo, magtapatan na tayo. Naiinggit ba yung mga vloggers ninyo sa mga matataas na views nung pag nagko-cover ng maisog rally yung mga vloggers ng Duterte? Thank you very much kay Peter Place. Umay ng bangag admin na to, please resign now. NT dollars, New Taiwan dollars, tama ba? New Taiwan yan? 30 New Taiwan dollars. Peter Place. Okay. Moderator na ba siya? Sinulpa ko kanina yung isang nag-live na loyalista, sabi niya, magsasanig puwersa daw yung dilaw at pula. Sabi ko, bet wala kayong numero doon sa resign Sara rally. Imagine, yan ang imagination. Yung kasanib puwersa nyo, yung ka-unit team nyo na dilawan, durog na ang dilawan. Wala na pong dilawan. Kung may natira man, wala na silang pakialam. No? Ang mahirap, eto winner eh. Tinablan nyo si Sara Duterte. Hindi pa natatalo yung mga Duterte, di ba? Tapos pinagmamalaki, lalo na ni Abe, mahilig ipagmalaki ni Abe to eh. Pinagmamalaki ni Abe yung mga dilawan, kakampi na raw nila. Pinopromote niya nga si Trillanes tsaka si Dilima. Malakas na raw eh. Saan malakas? Sa imagination ni Abe? Yan yung problema nyo, panay kayo imagination, panay kayo haka-haka. Nilutas ni Gado ng problema. Isang salita lang, haka-haka lang yung kahirapan. Ang sarap kutusan yan si Gadon. Di ba mahilig pumunta yan sa mga rally at sumigaw ng bobo? Pag nakita ko yan, sasabihin ko, ilapit ang ulo niya sa'yo, boss. Tapos ikaw na bahala. Boss, tanong po, kung lahat ng ito ay haka-haka lamang, pagiging presidente po ba ni BBM ay haka-haka rin? Ewan ko sa kanila. Pag ito po ay haka-haka, bangungot po to. Kinakailangan nating gumasing. Baka hindi totoo to. Di ba? Boss Badong, sabi ng ibang DDS, Bulagers, mag-resign na raw si BP Sara para gumuhuna si Kuting. Ano sa tingin mo? Hindi po ako naniniwala dyan. Hayaan po natin si BP Sara. May sarili po siyang isip. Kasi ang mga Duterte, ang pagkakalam ko sa mga Duterte, no, hindi po yan tumatanggi sa trabaho. Ang pagkakaalam ko din, isa yan sa pinambanat natin. Medyo kukontrahin ko sila dyan. Kung sino man nagsabi niya. Isa rin yan sa pinambanat natin kay Leni Robredo. Di ba? Dahil hindi siya gumagampan ng binigay sa kanya. Ganito yung dialogue natin kay Leni Robredo. Binigyan ka ng trabaho eh. Tapos hindi mo naman kayang gampanan. Kaya ka tinanggal. Pwede rin naman sabihin kay Sara yan. Binigyan kita ng trabaho, nag-resign ka dahil hindi mo kaya. Mahirap pong pangatwiranan yun eh. No? Dahil po siya, nanalo po siyang vice president. Lahat po ng vice president na nanalo kahit hindi ka partido, binibigyan ng trabaho. Ibig nyo sabihin, siya pa magre-resign? Siya nga nagpanalo sa Pangulo na to. Siya nga nagpanalo kay Bongbong eh. Tapos magre-resign pa siya. Bakit siya magre-resign? Dahil may 30 o 100 na nag-rally?
Eh di parang sinabi nyo lang, kung ngayon po magre-resign si Sara Duterte, para nyo lang sinabi na tagumpay, idideklara ng mga nagrally, tagumpay tayo. Di ba? Napuwersa natin si Sara. Hayaan nyo siyang tanggalin. Tsaka tayo putya kung 100 lang nagrally o wala pa 100 nagrally tapos magre-resign siya. Eh di magdedeklara ng tagumpay yung mga yun. Hindi ako solve na mag-resign si BP Sara. Dapat lang may trabaho, dapat lang bigyan ang Vice President ng Pilipinas. Mga Duterte tahimik lang pero malalim mag-isip. Nadala lang si Sara sa panunuhol ni Amy kaya na pagbigyan si Kuting na tumakbong presidente. Correct ka, boss. Magaling ka talaga mag-analyze ng mga bagay-bagay. Malayo po ang comparison ni Lenny kay Sara. Oo nga, malayo nga. Hindi ko naman sinabing pareho sila eh. Ang layo naman hindi ko po sila kino-compare. Ang sinasabi ko, binabanata natin si Lenny dahil hindi siya hindi niya kaya yung trabaho niya. Di pwede ring banatan si Sara Duterte pag nag-resign siya. Ano una ibabana? Tagumpay kami. Dahil napuwersa naming mag-resign. Ikalawa, binigyan ka ng trabaho. Magre-resign ka dahil hindi mo kaya. Kung ako yun, ganun ang gagawin ko eh. Di ba? $70 daw. Tama, Kuya Bas. Boss, yung 31 million na bottle water sa rally kanina, inuwi na lang ni JDB parang ipangpali. The Ghost, good morning. 70 piraso daw ayon sa headcount. Pag pinag-resign nyo si BP, magiging kayo-kayo na lang ang mga walang silbi. Mas marami pa ang mga langaw kaysa mga nagrally sa Sara resign. Alam ni BP Sara nangyayari kaya nga gumagamit siya ng niya sa pagkain ng mangga. Kulang po kayo, wag po tayo mas magaling sa mga Duterte. Hayaan po natin, diskarte ng mga Duterte yan eh. Support lang tayo sa mga Duterte. Suportahan po natin sila. Kasi kung mas magaling tayo kaysa sa mga Duterte, bakit silang Vice President? Bakit silang naging presidente? Hindi si Badong, hindi yung mga vlogger, di ba? Yun lang yun eh. Marami pa yata ang placard nila. Larry Bobogadon, hindi siya magalit dahil siya ang original niyang pauso. Nung Amik, na-back to you sa kanya ang bobo. Boss Bad, si Amy Marcos, lumabas na rin ang tunay na kulay na malabnaw kaya dapat hindi talaga ako hindi talaga ako mapapaikot ng mga yan. Nung siyempre politics is addition, di ba? Pero nung tinablan nila si Sara Duterte sa confidential fund, sabi ko, puta, grabe itong mga to. Ito ang mga tao na hindi mo pwedeng pagtiwalaan. Itong pamilya na to. Di ba? Gagawan nyo lang ng usap. Napakasimple, no? Wala po talagang merong wala po talagang magsasabi na may mali doon sa confidential fund na yun. In fact, ikaw ang nagbigay nun, BBM. Ikaw. Hiningi sa iyo yun ni BP Sara. Binigay mo. Parang, di ba? Tapos nung kino-question ng pinsan mo, hinayaan mo lang na question it. Kaya talagang walang yung mga yan. Nakita niyo yung mga Duterte, di ba? Yung matinding reklamo kay Kibuloy, pwede na, kung sila mga sutil na kaibigan, pwede na nilang ilaglag si Kibuloy kung sutil sila eh. Pero hindi. Di ba?
Kasi intindi ng ano eh, pwede silang dumistansya ba? Yun yung pagkakaiba ng ma, anong mga tao, no? Pag tinuring mong kaibigan, kaya sakit na sakit yung sila Paulo, si Baste, tsaka si Tatay Digong din. Sakit na sakit talaga. Ramdam mo sa mga speech nila eh. Alam nyo kung bakit? Si Baste tsaka si Paulo, narinig ko yan. Ang sinusuportahan nila, BBM. Tapos maririnig yung kapatid nila na ginagago dito sa confidential fund. Tatablahin nyo na. Kaya ako mula nung confidential fund, wala na to. Wala na tong unit team na to. Kahit na ano pang sabihin nyo, di na ako babalik dyan sa mga tao na yan. Alam nyo kung paano makipagkaibigan ng tunay? Kung tutusin, wanted na si Pastor Kibuloy, di ba? Kung tutusin. Kung tutusin, ang antindi ng mga binibintang kay Pastor, iniwan ba ng mga Duterte? Miski si Sara Duterte. Yan nga, isa sa binibira sa kanya, di ba? Nagpunta siya ron sa rally para kay Kibuloy. Kahit ba hindi siya nagsalita. Yun yung point eh. Yun ang tunay na kaibigan. Sa kagipitan, hindi nang iiwan. Eh putya, ito wala pang kagipitan. Iniwan na si BP Sara eh. Gustong lamunin ng mga leon eh. Hinayaan eh. Hindi nagsabi, pinsan, huwag mong galawin yan. Akin yan. Puta, hinayaan lang eh. Hinayaan na pasamay. Kala naman nila, babagsak na si BP Sara. Oh, ngayon, number 1 pa rin. Gregory, thank you very much sa 5,000 won. After 2025, sila ang haka-haka. Yeah. Na yang mga yan, mga traidor. Tignan nyo, galit na galit si Gregory. Tapos takanta-taka pa sila. Takanta-taka pa yung mga yan. Bakit daw sila ginagano ng mga Duterte? Talaga? Hindi nyo alam? Rosario Borsats, thank you very much sa 2 euros. Good evening from Germany, Idol. Thank you very much po, Ma'am Rosario. Yan. Talaga, hindi nyo alam kung bakit nagagalit sa inyo mga Duterte. Alam ng lahat na masarap kumain ng mangga si Sara. More pindot, likes. Bad's weather lang. Thank you very much ulit kay Banggi na nagbigay muli ng 369 AED. Di nila alam pagkapanalo tinira agad. Sis Malu Ramos, hi po. Alam nila, hindi ba nagbabasa ng dyaryo? Huwag kalimutan mag-likes. Like naman dyan mga kakulto. May drama pa eh, no? Pati yung anak eh. Huwag na natin, magtatanong lang ha. Alam nyo, kaya na masagutin ni Sara Duterte yung tanong eh. Baka mapahiya pa yun. Si Tulpo nga nagtanong eh. Napahiya pa, di ba? Yung pa si, yung mga makabayan, magtatanong lang. Ay wag na natin tanungin. Pinasa na nila, di nagkaroon ng issue. Sino nang una na magpasa? Si, yung congressman na anak. Dramang-drama eh. Kala mo, kunwari, sinuportahan eh. Ipasa na raw yung budget ni Sara Duterte, wala nang tanungan. O di nakahanap lang ng paraan para ipanira rin kay Sara Duterte. Alam na alam mo. Sabay hindi pala bibigyan ng pondo, no? Mga sutil. Si Charis, dramatics din eh. Boss Buds, nung panahon ni Rap
tayo ng huli ng mga Chinese na pouching ng mga isda dyan sa West Philippines Sea noon. Ngayon tayo nahuhulihin. Hindi ko naman pinangungunahan. No? Sana naman wag. Kaya lang, para saan yung ano na yun? Diba? Para saan yun? Yung utos na yun na manghuli ng mga trespassers. Hindi lang po sa teritoryo nila, pati sa disputed territories. In-specify, disputed. So lahat ng tubig na inaangkin nila, inaangkin ng ibang bansa, pwede silang manghuli. Ano kaya ang gagawin naman natin? Magpapahuli? Kasi nagpapabomba lang tayo. Ngayon ba magpapahuli lang? Bakit nyo inalaw kasi sila Hontiveros? Ngayon, Hontiveros, pag hindi nakapangisda yung mga mangingisda natin, yung provision ba, tutuloy-tuloy nyo? Kakargahin nyo lahat ng mangingisda na hindi na, kung sakaling hindi na sila mapangisda? Kakargahin nyo yung kabuhayan nila? Yan sinasabi ko sa inyo. Kuya, nakakatawa mag-isip ang mga bangag, mga tanga lang. Correct, si Sweet Grace. Boss, pinasakay tayo ni Charis. Oo, tuwan-tuwa pa nga ako kay Charis. Galing naman. Umeksena pa si Bambam na siya ay ang 1KNP, kulto ng mga pampolitikong epal. Kala naman makakapuntos pa lumabas para ikesan na lang natin. Boss, walang mga laruan ngayon. Nahiya siguro sa ngali. Madahil pa sumama sa WPS. Atin ito na bangka. Puta, tignan nyo naman yung mga nananawagan. Nananawagan sila tapos wala sila ron. Tama lang yun. Parang sinasabi, punta po kayo doon. Makipaglaban kayo. Pero kami, dito lang kami. Mga walang... Si Jared ba? Tsaka si, yung dalawa nilang pinakasikat. Si Jared at tsaka si Abe. Sasama ba dyan? Naroon ba si Jared? Jared? Tsaka si Abe? O, kita nyo? Pinagbubulan nyo lang member nyo. Ako nga, kahit na high blood. Pag na-high blood ako, uwi na lang ako. Pero hanggat kaya ng katawan ko, naroon ako. Hanggat kaya ng bulsa ko. Kuya, kapag po hindi nagkapangisda ang mga mangisda natin, gawin sirena si Hontiveros. Boss Badong, tatakbo raw ulit si Bambam. Okay, X. Lahat ng tatakbo na yung mga dilawa, ano daw sila eh. Yung dilawan daw, tsaka yung mga pula, pinagmamalaki nila, magkasanib puwersa. Kasi kinuwenta nila, boto ni Bongbong, boto ni Lenny, pag nagsanib, Sir Buds, madaling araw na po ba kayo nagla-live dyan sa Pinas? Dito po sa amin, 8:50 PM pa lang po. Ngayon lang po kasi nagdiwang po kami ng anibersaryo ng aking misis. Dapat hindi na talaga ako. Kaya lang nakita ko si Gadon eh. Haka-haka lang daw yung kahirapan. Kakagising ko lang, Lindon, mamayang konti ka na pumasok ha. Si Abe Raptor di makalabas kasi iitim, namumutla na sa walang paaraw ang niya. Oo, para hindi naarawan yun, no? Na-miss nilang Inidoro, boss. Present si Herminando, evening po, pumasok si Lindon. Alam nyo yung medyo nag-awat si Lacson ha. Sabi ni Lacson, dati na raw yon yung picture na ang gusto niya sabihin, mga dati ng yan sila Molnawa, si Rosebud, si Ador. Ano na apelyido ni Ador? Mulawan? Na-realize niya maraming Duterte supporter. Huwag po kayong mag-alala. Ikakampanya namin sa mga Duterte na huwag iboto yung mga hindi Duterte. Kahit na gano'n sila kasikat. Mawanay. Yan, si Mawanay.
Happy anniversary. Yan. Dapat magsama-sama ng mga dilaw at BBM para sa isang flash na lang. Si Gadon dapat tawag sa kanya, bobo, mga bobo. Bumalik ang bobo niya. Mawanay. Happy anniversary po sa inyong SME mo, Sir Baz. God bless you. Thank you po sa mga bumati. Salamat din sa mga nagpakape. Pakape pa kayo. Bait-baitan si Charis kay Basti. Dahil hindi pa sila tapos ng panggagamit sa mga Duterte. Mangga kalma. Happy anniversary po. Yan, thank you. World Explorer, happy anniversary po. Kinupkop ni Arn Clavio. Yung head organizer ng Sara Resign. Boss, ikaw din pala nakabalandra sa thumbnail niya. Kahit magkaaway sila ng mga tumatawag sa yung manyak. Ako pantasya ako naman. Si Lacson at Corotong Baliling talaga. Nabanat kay Bato yun. Mataas kasi views nila pag ako topic eh. Tuwan-tuwa sila sa akin eh. Kuya, hindi ako makasend sa'yo ng sticker. May Gcash ka ba? Wala po. Hindi po ako nag-Gcash. Janet, Abe at Tuning. Parang yung tatlo sa hearing ng Pidayalik. Si Jinggoy, Bitong at Pikoy. At saka yan, no? Tignan nyo po yan, no? Bakit nyo po pipigilan? Sino po ang pinipigilan nyo? Bakit nyo ayaw iharap sa Senado yung mga yan? Kaya halatang halata po ngayon eh. Yung mga yung mga senador, ngayon lang po, grabe, garapalan. Wala na silang takot sa taong bayan eh, no? Alam mo, ang gusto ng mga taong bayan sa Senate hearing, hindi kayo magmukha kayong mga judge. Ang gusto ng taong bayan, lumabas ang katotohanan. Paano lalabas kung pipigilan ninyo? Boss Baz, dapat buwagin ang office ni Gadon kasi wala naman daw mahirap. Di ba trabaho niya? Iangat. Hindi, ang ibig niya sabihin, napagtagumpayan niya na yan. Wala siyang magawa eh. Wala siya. May narinig na ba kayo programa niyan? Para maiangat yung kahirapan? O meron, ito. Ideklara na haka-haka lang ang kahirapan. Yan po ang pinakamatinong Parang may isa din dyan na vlogger po siya. Ayoko nang, hindi naman vlogger. Iba yung vlogger sa no? Iba yung vlogger na B sa vlogger na video. More pindot likes. Yan. Walang kahirapan. Yehey. Meron na po. Yung namigay siya ng Nutriban. Namigay na Nutriban. Si Maharlika may blue envelope at kasali pa ang mga senador sa blue envelope. Prof. Badong, kala ko nasa school ka. Hindi po school to. Ito po ay isang malamig na lugar. Ang laki na aircon. Happy anniversary loads. Next week na lang gift. Rosario Borsats. Namigay dati boss si Gadon ng Nutriban, tas nagreklamo yung mga pumila kasi konti. Disappointed ako kina Gibo at Anyo. Ano nangyari? Nawa na din ng administrasyon. Binoto po kas Gibo nang tumakbo siya ng pagka-presidente noon. Na-expose lang. Happy anniversary yan. Hi Boss Buds. Dito sa lugar namin ngayon, Badong, kawawa, talamak ang drugs. Kita nyo? Yan po nakikita ng tao, no? Sinasabi nyo, gaganda ng ginagawa, sinisiraan lang. Yung mga tao po, hindi nyo po maloloko. Kahit na anong sabihin nyo na walang kahirapan, sila nakakaramdam eh. Kahit na sabihin nyo na tahimik na walang droga,
Sila nakakaramdam. Iba po yung nararamdaman ng mga tao. Iba po yung sinasabi, tinutokis nyo lang. Magkaiba po yun. Hindi nyo na matutokis ngayon yung mga tao. Yung huwag kayo maniwala sa naninira dahil dati na naninira. Dati nyo po kaming kakampi. Si Vic Rodriguez, dating kakampi. Si Clenchong, dating kakampi. Kandidato nyo si Harry Roque. Oh, sasabihin nyo, lahat ng naninira, dati nang naninira yan. Yung dating naninira sa inyo, yun yung kakampi nyo ngayon, yung mga dilawan. Daw kayong mga mahal kong vloggers, etong gobyerno ngayon naglalabas na maraming issues para ilihis ang taong bayan sa katotohanan, diversionary action ng government. Gadon, siya, Margie Sablan, thank you very much sa $20 na pangkape. Pangkape lang, salamat for taking time. Thank you po, Ma'am Margie Sablan, sa pakape. Dapat si Gadon, pinupuntahan yung mga kumakain ng pagpag at makikain di siya. Baka sakali may maisip siyang paraan, solusyon sa gutom. Meron na nga eh. Deny. I-deny yung existence ng poverty. Wedding anniversary ni Badong at Esme niya, kaya yung background ni Boss Buds, kulay hotel. Kuya Badong, bumagsak daw ang viewers ni Banat Bay dahil daw sa walang humpay na pag-atake kay Maharlika. Hindi ko po alam kung bumagsak o hindi. Hindi, ano po gusto nyo sabihin ko dyan? Hindi po ako makakapag-comment dyan. Ito lang po masasabi ko. Lahat ng vlogger na sumusuporta kay Tatay Digong, suportahan po natin. Lahat ng bumabanat, wag natin suportahan. Ganun lang naman yun. Di ba? Tanong lang, bakit ang lakas na impluensya ni PBBM at kahit matalinong tao na katulad ni Gibo na uto niya? Baka ano sa palagay mo? Hindi ko po alam kung nauto niya yung matatalinong tao. Nauto niya ba? Hindi po natin alam. Hindi ko alam ang setup nila. Kamag-anak yata ni Lyndon yan. Magkamag-anak talaga sila. Dahil pamangkin ni ano yan ni Kuwangko. Kuya, hindi ko po talaga si Banat Bay kasi nag-isko siya. Kaya nga po, kasi ang politika po, dapat kung kayo po ay namumulitika, mag-utak politiko din po tayo, no? Addition po ang politics. Hindi po pwede rito yung purist ka na ayoko rito habang buhay. Pwedeng yung kaibigan mo ngayon, pwedeng kaaway mo bukas. Pwedeng yung kaaway mo kahapon, kaibigan mo na ngayon. Ganyan po ang politics. Kala ko talino yan si Gibo, sunod-sunuran lang pala. Sigurado ba kayo sunod-sunuran siya o yan talaga rin ang gusto niya? Di ba? Minsan pag-isipan nyo rin eh. Suportado naman na si Banat Bay, napanood namin si Banat Bay mismo ang nagsabi bumaba ang viewers niya. Boss Buds, dami ng mga aso sa Malacanang, dumadagdag pa si Gadon. Ako nga kita nyo ko, bumababa din viewers ko eh. Wala po akong problema kasi ang dami na namin eh. Kahit na anong oras ka may kasabay ka. Lumalakas po yung mga vloggers ng Duterte. Okay lang po yun sa akin. Kasi isip ko, iba naman yung approach ko sa kanila. Kaya nga yung kanina tinanggal ko kasi hindi ko maintindihan kung anong gusto niya eh. Diinan ko raw yung mga banat ko. Ibig sabihin, ayaw niya tong ginagawa ko para makatulong ako sa kanya. Tanggalin ko na lang para doon na lang siya sa mga madidiin. Alam niyo po, kanya-kanya kaming style. Di ba? Napansin niyo naman siguro. Kung
Matagal ko nang sinasabi 'to, eh, kung ipipilit po ninyo yung style ng pinanunood niyo sa'kin, bakit pa kayo dumadayo, 'di yun lang pala gusto niyong style. Lahat 'yan sunuran dahil sa pera. Ang habol nila kahit alam nila na mali, pera-pera. Pamangkin ni si Kuwangko ni Gibo kaya pala parang si Danding lang yung ulo. Gusto kong padalhan ka ng, cooling vest para maka-attend ka ng rally kahit mainit ang panahon. Send address, email, magsablan. Anong cooling vest? Meron po meron ba nun? Bababa kahit papaano viewers niya kasi bitter na bitter 'pag si Maharlika na pinag-uusapan. Dapat ko lang siya tulad ni Maharlika, never na mention name niya. Kabadong pa-jacket po. Puwede po, kasi yung rule natin dito mag-member kayo o kaya magpakape. Gano'n po yung pagpapa-jacket. Namigay ng pulang t-shirt yung mga organizers ng Liwasang Bonifacio. Yung mga standby sa Liwasang binigyan ng pulang t-shirt. Sir Bas, kailan po maisog rally ulit? Wala pa po akong alam. Bayaan niyo po 'pag meron na i-announce ko. Hindi man ako makapunta kasi magastos din, eh. Magtatapatan na po tayo, 'di ba? Wala wala po tayong mai ayoko naman manghingi sa inyo. Sila may mga sponsor po yung mga vlogger, eh. Talagang tayo ano, eh, wala tayong sponsor na gano'n. Kaya, ah, 'yan po patunay na ano, na iba-iba po talaga kami 'no, na wala talagang bayad kami. Kasi kung may bayad ako 'di obligado akong pumunta ro'n, 'di ba? Ayun po 'yun. Boss Badong nilangaw rally nila. Alam niyo talaga naman po lalangawin, eh. Sino naman po maniniwala na dapat mag-resign yung best performing, 'di ba? Number sa support ng tao, ang daming sumusuporta kay Sara Duterte. Kaya nga hindi mo talaga maintindihan, eh, kung ano yung feeling nila, eh. Mahirap pala dito, paano kung poor lang? Ikaw naman 'no, ikaw naman Banseng, patakaran 'yan, hindi naman minamaliit. Ibig ba sabihin ang dami, oh, sila Orchid, binabasa naman, grabe naman 'to. Alam mo, umalis ka na lang, patakaran 'yan dito, eh, grabe ka naman. Mahirap pala mahirap. Walang ganunan. Ngayon kung pumasok ka rito para ano, wala po kami sinisino dito. Ang gusto mo yung meron kang jacket, eh. Kaya pinaliwanag ko sa'yo na yung may jacket, yun lang. Pero binabasa ko yan lahat. Grabe ka naman. Yan yung problema, eh, no? May gumagawa talaga ng issue na wala naman, eh. Hindi po issue rito. Hindi po issue rito yung may jacket at walang jacket. Pantay-pantay po nababasa. Kaya lang, pag nagpakape ka, syempre, siguradong babasahin. Grabe naman tong taon to makapagsalita. Gamit agad yung kahirap. Pareho tayo mahirap. Uy. Huwag ganun. Nanonood ka sa isang vlogger dahil gusto mo yung pinanonood mo. Hindi dahil may jacket ka. Yung mga nag-jacket na yan, nag-effort sila. Gusto nilang sumuporta in return para mapakita naman sa kanila na na-appreciate namin. Yan lang po yung binigay na YouTube, eh. I-appreciate niyo. Kayo naman, masyado naman kayo matampuin. Yung tampo mo kagad dahil bawal pala mahirap dito. Kailan ko pinagbawal kayo rito? Wag kayong magsalita ng ganun. Ben Kingsley, meron bang jacket? Ako walang jacket, dalas mabasa. Hindi naman basa yung gusto. Nakailang basa nga ako sa kanya, eh.
Hindi naman basa yung gusto niya. Gusto niya jacket eh. Patakaran yan eh. Eh di magtatampo naman sila. O katulad niyan, Jun Jamusin, Badong Aratilis na kami dito sa Glasgow, Scotland, UK, lagi kami nakaantabay sa mga well-explained and clear news. Yun po yun. Hindi po dito yung jacket lang nakikinig. Kapote, meron ako. Yan nga si Lovely, araw-araw dito yan. Blanca. Ikaw ngayon lang kita nakita, puta, nagtampo ka pa. Hoy, doon kayo kay Kuya Will, nangingi ng jacket. Bas doon siya kay Kuya Will kasi namimigay ng jacket. Kaya di na ako nanonood doon sa mga kasi sobrang bitter kay Maharlika. O wag niyo na pong gawing issue yan si Maharlika at saka si Banat Bay. Issue po nila yan eh. Bakit niyo naman isasama tayo diyan? Basta sa akin lang, kung kayo po ay supporter ni Duterte, wala po tayong problema. Okay? Boss, nagpakape ng blue. Nabasa na natin si Banggi. Banseng, nasa masayahan ka. Pakikinig kahit walang brief. Ako nga, walang jacket. Nababasa naman comment ko. Wala akong sinabi na bawal mahirap dito. Ang sabi ko, paano kung puro? Kulit talaga, no? O sige, ganito na lang para wala ka nang masabi. Ayaw mong maniwala, nakikipagtalo ka pa eh. O yan, ngayon ka magdadaldal. Yung ayaw makakinig ng paniwanag, inaabala nyo yung buong diskusyon. Hina-hijack po nila eh. Halata po yan. Kaya, pagmamalakin yan, tinanggal ako ng Badong, ganito pala. Sa susunod, gano'n na naman uli mga gimmick niyan. Jacket naman ngayon. Dati yung no sounds, marami na yung ganyan eh, no? No sounds, tapos ano pa yung mga sumunod? Yung manya ka raw ba dong? Alang katapos ang manya ka raw. Ayan, ngayon, eto na naman, jacket naman. Nag-evolve sila eh. Mabuhay ka, Sir Badong, you are real and true person. Ako po, nagagalit talaga ako. Lalo na yung ayaw makinig. Bye, Gregory. Pag-uwi ko, Boss Buds, magkakaroon na ng pagkakataon, pasalubungan kita ng Nescafe Gold. Diyan na lang ako babawi sa'yo kasi di ako nakakapagpakape for the meantime. Likes lang muna ang kaya kong ibigay sa'yo. Di ba? Pwede naman yun eh. Pinagpipilitan niya ng dapat may jacket lahat. Ano kayo? Swerte. Pag may jacket po lahat may karapatan magtanggal. Di ba? Ano yun? Di labo-labo na yan. Huwag niyo na pong ano yun. Naisip ko na po yan. Basta kami sa Boss Buds, ang saserdote ng kulto ni Digong. Mangkanor, kita mo? Dati nagagalit pa ako niyan, ngayon hindi na. Kasi alam ko na eh. Hello Sir Buds, daming team. Thank you very much. Sweet Victory sa $5 na pangkape. I-add na natin si Sweet Victory. We heard your 5 times 5, Boss Badong. 5 by 5. 5 times. Bakit nga tinawag na 5 by 5 yung mga yan, no? Boss Buds, ito yung gusto ko sa'yo, walang pinipiling time slot mo. Hindi po, nag-celebrate lang kami ng anniversary namin. The enemy of your enemy is your friend. Lahat ng kumakampi kay Duterte, kakampi natin. Correct? Diba? Pagka malabang kay Duterte, kahit baka gano pa yung kasikat, banata natin. Depende. Kasi pag hindi naman sikat, puta, pasisikatin pa natin. Yung mga sikat lang, si Abby kahit papano sikat niya. Si Jared, siya daw ang pinakamagaling na vlogger, di ba? Katunayan, nag-aaboga siya.
Ay, estudyante pa lang pinagmamalaki na. Ibig sabihin, hindi niya kayang hindi ako ganito lang, eh. Once na gumamit ka na ng eto yung tinapos ko, 'di ba? Kasi hindi mo makumbinsi sa salitaan. Ako nga, putya ang dami nag-aakala tambay lang ako, eh, 'di ba? Pero may naniniwala sa akin hindi dahil sa tinapos ko o kung ano pa man. As a vlogger, yung mga sinasabi mo dapat yun yung pinagmamalaki mo, hindi estudyante pa lang. Grabe boss, pulang-pulang hasang ni Mima kanina. Umaten ba? Maganda ba si Mima sa happy anniversary? Alam ko maganda yan si Mima eh. Niloloko lang ang mukha eh. Happy anniversary. Thank you po sa mga bumati. Kay Jojo de Guzman nga, nag-send ako ng pangkape. Pero hindi ako binigyan ng jacket. Hindi ako nagreklamo pero support ko pa siya. Duterte kasi siya. O, yung mga ganun, di ba? Pingkang hasang ni Mima. Di red. Bel Kingsley and Lovely Castro Mayor. Yan. Grabe boss, pulang-pulang hasang ni Mima. May narinig akong DDS vlogger na susuportahan ang unang inendorso ng Marcos admin at tas ayaw suportahan ang ano? O hindi siguro hindi siguro Duterte yun. Daming ulan sa rally. Kuya Badong, God bless you. Ingat ka lang lagi DDS sa Bambuay. Una, akala ko boss dati, barker ka. Barker ka lang ng jeep. Kung di ka marunong magsinungaling, hindi ka magiging magaling na abogado. Boss Buds, pwede siya. Pwede siya. Boss Buds, bobotohin lahat ng mga Duterte aside lang kay Tolentino kasi pinupush niya ang WPS. Nagkasagutan sila last time ni Cayetano. Wala po ako aside, lahat po ng Duterte. Cheboy, thank you very much sa Saudi Arabian Real. Kapal na mga wait, budot lang. Sweet Grace, ako naman kay Sir Jojo, hindi ako nagpapakulay kahit kailan. Kahit kanino na vlogger. Nagulat ako, binagyan ako ng jacket. Christ. Jesus Christ. Natakot sa'yo, Panginoon. Opo, araw-araw kami nanonood kay punong saserdote. Si Amy, namamangka sa 2 ilog. Puro motherly message lang siya. Naniniwala po ako sa inyo dahil sa prinsipyo mo. Cheboy, thanks sa blessings. Kasi ako pinapaliwanagan ko, 2 po tinanggal ko ngayon. Yung isa napikon talaga ako. Tuturuan pa ako na dapat mas diinan mo yung kaya hindi ko maintindihan yung diinan ko eh. Gusto niya siguro may idol siya na vlogger. Gusto niya gayahin ko yun. Buds, puyatan na. Hindi po, natulog. Natulog ako. Iba po kasi yung tulog ko eh. Oo. Inahanapan nila ako na matitrigger ako. Di ba? Gustong-gusto nila akong kumakain ng mic eh. Hindi na po, pinipigilan ko na. Naglagay na ako ng tali sa mikropono para hindi ko na. Sayang ngipin eh. Kung gawa ka po ng GCash, meron po kasi vlogger na pinadalan ko ng pera by GCash. Hindi po. Hindi po. Ayan lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang at medyo madaling araw na. Bukas na lang po uli. Kung di man ako makapag-vlogs bukas, alam nyo na no, na halos hanggang Sunday na celebration. Happy anniversary, mahal. Kahit tulog ka na. Nariyan po siya, nakatulog na. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita.
Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Bye. Bye-bye. Bye-bye-bye.